Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Kayo po ay nakikinig sa ating pinakabagong serye, eksklusibo dito sa aming channel. Sabi nila, ang katahimikan daw ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong nasasaktan. Pero paano kung ang katahimikan na yon ay basagin ng isang katotohanang mas matalas pa sa patalim? Ngayong araw, bubuksan natin ang pahina ng buhay ni Harana at Alona. Dalawang babaeng pinaglayo ng tadhana, pero pag-uugnay ng iisang layunin, ang maningil. Handa na ba kayong pasukin ang mundo ng kasinungalingan sa loob ng gintong hela? Huminga ng malalim dahil magsisimula na tayo. Umuulan sa San Isidro, tila nakikisama ang langit sa pagluluksa para sa pagkamatay ni Hiraya Villarama Archipelago, ang asawa ng tech tycoon na si Nero. Ang bawat patak ng ulan ay sumasabay sa tunog ng pagbaba ng lupa sa ibabaw ng kabaong. Pero para kay Harana, ang ulan ay hindi luha ng langit. Ito ay panghugas sa dumi at plastik na palabas na nagaganap sa harap niya. Nakatayo si Harana sa gilid ng hukay, suot ang itim na bestida at salaming itim na tumatakip sa kanyang namumugtong mga mata. Pinapanood niya si Nero, ang butihing asawa na ngayon ay umiiyak sa harap ng mga kamera habang dahan-dahang naghahagis ng bulaklak sa puntod ng kanyang kakambal. Napakuyom ng kamao si Harana sa loob ng kanyang bulsa. Ang kuko niya ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa halos dumugo ito. Depresyon? Hindi depresyon ang pumatay sa kapatid niya. Alam ni Harana ang totoo. Si Nero. Nang matapos ang seremonya at mag-alisan ng mga tao, lumapit si Nero kay Harana. Inabot nito ang isang puting panyo. Ang mga mata ng lalaki ay mapula, pero ang kislap sa loob ay malamig. Walang emosyon. Parang isang reptilya na busog pagkatapos lumamon. Harana, ang sabi ni Nero sa mahina at malamig na boses. Alam kong masakit, pero huwag mong hayaang diktahan ng emosyon mo ang mga desisyon mo. Hiraya was weak. Don't be like her. Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila. Gustong sumigaw ni Harana. Gusto niyang sakalin ang leeg ng lalaking ito. Pero hindi siya si Hiraya na emosyonal. Siya si Attorney Harana Villarama. Sa korte ng buhay, ang nauunang magalit ang siyang natatalo. Tinanggap ni Harana ang panyo, pero hindi niya ito ginamit. Nilamukos niya ito sa kanyang kamay at tinitigan si Nero diretso sa mata. Don't worry, Nero. Ang matatag na sagot ni Harana. I am nothing like her. At sisiguraduhin kong malalaman mo yan. Sa tamang panahon. Tinalikuran niya ang lalaki at naglakad palayo sa sementeryo. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ang huling bakas ng kanyang pagiging mahina. Kinagabihan, pinasok ni Harana ang mansyon ng mga archipelago. Ito ang gintong hela, ang kulungang ginto kung saan namatay ang kanyang kapatid. Ang kwarto ni Hiraya ay amoy antiseptiko. Sobrang linis, sobrang ayos, walang bahid ng personalidad ni Hiraya. Parang hindi tao ang tumira dito, kundi isang manika na idinisplay sa estante. Sinimulang halughugin ni Harana ang paligid. Binuksan niya ang mga cabinet. Puros mamahaling damit na may mga price tag pa. Mga alahas na mabibigat. Wala. Walang iniwan si Hiraya. Kahit suicide note, wala. Napaupo si Harana sa sahig, sa gilid ng kama. Ang pagod at lungkot ay biglang bumagsak sa kanya. Ate, ang hikbi niya. Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi ka lumaban? Sabi mo walang iwanan, di ba? Sa gitna ng pagluha, nahagip ng mata niya ang isang lumang libro na nakausli sa ilalim ng kama. Ang Noli Me Tangere. Ito ang paboritong libro nilang magkapatid noong bata pa sila. Kinuha ito ni Harana. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ng libro. Sa gitna ng mga pahina, sa kabanata tungkol kay Sisa, may nakaipit na isang bulaklak ng sampagita. Tuyo na ito. Kulay kayumanggi at marupok.
Pero ang kakaiba, masyadong makapal ang tangkay nito para sa isang normal na bulaklak. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Harana. Kinuha niya ang tweezers mula sa kanyang bag at maingat na hinimay ang tangkay. May hiwa sa loob, may nakatago, isang napakaliit na bagay na kumintab ng tamaan ng ilaw, isang nano USB. Napasinghap si Harana. Agad niyang kinuha ang kanyang laptop at isinaksak ang chip. Bumukas ang screen. Isang folder ang lumabas na may pangalang, "Para sa Katotohanan." Pero nang i-click niya ito, nag-flash ang isang pulang babala sa screen. "Access denied. Retina scan required." Retina scan? Bulong ni Harana. Sinubukan niyang itapat ang mata niya sa camera ng laptop. Magkambal sila. Pareho sila ng mata. Baka gumana. Scanning. Access denied. Biometric mismatch. Napahampas si Harana sa mesa. "Damn it! Kaninong mata?" "Ate, kaninong mata ang ginamit mo?" Hindi mata ni Hiraya ang susi. Kung gayon, kanino? Biglang nag-vibrate ang phone ni Harana na nakapatong sa ibabaw ng kama. Napatigil si Harana. Gabing-gabi na. Sino ang magte-text? Kinuha niya ang telepono. Tinignan ng sender. Nanlaki ang mga mata niya. Napatakip siya ng bibig para pigilan ang tili. Ang pangalan sa screen ay Ate Hiraya. Imposible. Patay na siya. Nasa ilalim na siya ng lupa kanina lang. Nanginginig na binuksan niya ang mensahe. "Hindi pa ako patay, Harana. Hindi ang diwa ko. Hanapin mo si Kawayan. Nasa kanya ang susi. Nasa kanya ang pag-asa ko." At sa ibaba ng text, may isang naka-attach na litrato. Isang lalaking may peklat sa braso, nakatalikod, pero karga ang isang sanggol. Nanginginig si Harana. Sanggol? May anak si Hiraya? Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang biglang tumunog ulit ang telepono. Isang tawag mula sa private number. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. "Hello?" Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang nagsalita. Puno ng lungkot, pero may halong bakal. "Sino ka?" tanong ng babae. "May nagbigay sa akin ng private number na ito. Sabi nila, kung gusto kong mabuhay ang pamilya ko, kailangan kong makipagkita sa kakambal ni Hiraya Archipelago." Napahinto si Harana. Ang pintig ng puso niya ay halos marinig sa buong kwarto. "Ikaw ba si Alona?" "Hindi mahalaga kung sino ako," sagot ng boses. "Ang mahalaga, alam ko ang sikreto ng nano USB. Alam ko kung nasaan si Kawayan. Pero bago ka namin tulungan, kailangan mo munang maging isang tunay na pamilya." Biglang nagbago ang tono ng boses sa kabilang linya. Naging mas matalim, mas desperada. "Kaya't sasabihin ko sa iyo, Harana, ako ang nagpapanggap na asawa ngayon. Ako si Alona at kailangan mo akong tulungan para sirain ang buhay ng demonyong si Dante Montemayor." Tinitigan ni Alona ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakabalik sa kanya ay mukhang perpekto. Mamahalin ang suot na silk dress, maayos ang buhok, at may mamahaling kwintas na kumikislap sa kanyang leeg. Pero alam ni Alona na ang lahat ng ito ay isang maskara lamang. Isang magandang costume para pagtakpan ang isang pusong matagal nang dinurog. 3 taon na ang nakalilipas. Siya si Maya. Isang simpleng babae na nangarap maging ina, na naniwala sa mga pangako ng isang politikong nagngangalang Dante Montemayor. Pero ang pangarap na yon ay nagtapos sa isang malamig na klinika kung saan sa pilitang kinuha ni Dante ang kanyang dinadala at iniwan siya sa ere na parang basahan. Sinira ni Dante ang kanyang matris at kasama nitong namatay ang pag-asa niyang magkaanak. "Handa ka na ba, misis?" Napapitlag si Alona. Sa pintuan, nakatayo si Kawayan. Ito ang bago niyang asawa. Si Kawayan ay hindi katulad ni Dante na makinis at mabango. Si Kawayan ay parang lupa, magaspang, tahimik at mapanganib. May mga peklat ito sa braso na pilit tinatakpan ng long-sleeved polo. "Huwag mo akong tawaging misis kapag tayo lang dalawa," malamig na sagot ni Alona habang
Isinusuot ang kanyang hikaw. Kontrata lang ito, Kawayan. Tandaan mo yan. Tumangulang si Kawayan. Walang emosyon. Malinaw sa akin yun. Ang mahalaga, ligtas ang mga bata at makuha mo ang hustisya mo. Lumabas sila sa sala ng bago nilang rented mansion sa loob ng eksklusibong San Isidro Heights. Ito ang teritoryo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Dito rin nakatira si Dante Montemayor. Sa sala, naghihintay ang 3 bata. Si Junjun, ang panganay na laging nakasimangot at hawak ang isang toy gun. Si Nene, natakot at nagtatago sa likod ng kuya niya. At ang bunso, si Baby Hope. Nasa duyan si Baby Hope. Tahimik na natutulog. Lumapit si Alona. Ito ang unang gabi nila bilang pamilya Agoncillo. Ayaw sanang lumapit ni Alona sa bata. Natatakot siya. Sa tuwing nakakakita siya ng sanggol, naaalala niya ang anak na nawala sa kanya. Ang sakit ay parang sariwang sugat na binubuhusan ng alkohol. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito, sabi ni Kawayan habang inaayos ang kwelyo ng damit ni Junjun. Kailangan nila ng nanay para hindi mahalata ng mga kapitbahay at kailangan mo ng cover para makapasok sa mundo ni Dante. Tumingin si Alona kay Baby Hope. Biglang dumilat ang sanggol. Ang mga mata nito ay malaki at inosente. Umurong ang kamay ni Alona pero biglang hinawakan ng sanggol ang kanyang daliri. Mahigpit, mainit. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Alona. Gusto niyang bawiin ang kamay niya pero hindi niya magawa. Sa isang saglit nakalimutan niyang fake lang ang lahat ng ito. Alona? Tawag ulit ni Kawayan. Seryoso ang boses nito. Oras na. May welcome dinner sa clubhouse. Nandoon siya. Si Dante. Agad na nagbago ang anyo ni Alona. Binitawan niya ang kamay ng sanggol at tumayo ng tuwid. Ang lungkot sa mata niya ay napalitan ng apoy. Tara na, sabi niya. Simulan na natin ang palabas. Ang San Isidro Clubhouse ay puno ng tawanan, kalansing ng mga baso ng wine at amoy ng mamahaling pabango. Pero para kay Alona, amoy ito ng kasinungalingan. Naglakad sila ni Kawayan papasok, hawak kamay. Ang kamay ni Kawayan ay magaspang at may kalyo, pero matatag. Siya ang perpektong imahe ng isang protective husband. Ngumiti ka, bulong ni Kawayan. Tinitignan tayo ng lahat. Pumilit ng ngiti si Alona. Binati nila ang ilang mga kapitbahay. Kami po ang mga Agoncillo, bagong lipat. Ang galing nilang magsinungaling. Habang kumukuha sila ng pagkain sa buffet table, biglang naramdaman ni Alona ang isang pamilyar na amoy. Gardenia. Nanigas si Alona. Ito ang pabangong gamit ni Dante. Ang amoy, na huling na amoy niya bago siya nawalan ng malay sa klinika noon. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa kabilang dulo ng hall, papasok ang isang lalaking nakaputing suit. Makinis ang mukha, maamo ang nangiti at kinakawayan ang lahat na parang isang santo. Si Dante Montemayor. Naramdaman ni Alona ang panginginig ng kanyang tuhod. Ang galit, takot at trauma ay sabay-sabay na umatake sa kanya. Gusto niyang sumuka, gusto niyang tumakbo at saksakin ito ng tinidor. Pero biglang humigpit ang hawak ni Kawayan sa baywang niya. Hindi ito hawak ng pagnanasa, kundi hawak ng suporta. Para bang sinasabi nito, nandito ako, huwag kang matumba. Kalma lang, bulong ni Kawayan. Pero ramdam ni Alona ang tensyon sa katawan ng lalaki. Lumingon si Dante sa direksyon nila. Nagtagpo ang mga mata ni Alona at Dante. Tumigil ang mundo ni Alona. Nakilala kaya siya? Iba na ang mukha niya ngayon. Mas sophisticated, mas matapang ang makeup. Pero ang mata ay hindi nagsisinungaling. Ngumiti si Dante at naglakad papalapit sa kanila. Bawat hakbang ay parang dagundong ng tambol sa dibdib ni Alona. Nang makalapit si Dante, inabot nito ang kamay kay Kawayan. Welcome to San Isidro, bati ni Dante. Ang boses nito ay makinis
parang seda. I don't think we've met. I'm Counselor Montemayor. Inabot ni Kawayan ang kamay ni Dante. Michael Agoncillo. Sagot ni Kawayan gamit ang pekeng pangalan. Tumingin si Dante kay Alona. And this beautiful lady must be your wife. Hahalikan sana ni Dante ang kamay ni Alona bilang pagbati, pero biglang may napansin ang konsehal. Tumigil ang tingin ni Dante sa braso ni Kawayan. Bahagyang umangat ang manggas ng polo ni Kawayan habang nakikipagkamay at sumilip ang dulo ng isang tattoo. Isang tattoo ng agila, ang marka ng mga dating elite bodyguards ng pamilya Villarama. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Dante. Ang maamong na ngiti ay naglaho ng isang segundo, pinalitan ng kilabot ng pagkakakilala. Sa ilalim ng lamesa, nakita ni Alona ang kaliwang kamay ni Kawayan. Dahan-dahan itong humahawak sa steak knife na nakapatong sa pinggan. Mahigpit na mahigpit. Puting-puti ang mga buko ng daliri ni Kawayan. Handa na siyang pumatay. Alam ni Alona na kapag inatake ni Kawayan si Dante ngayon, tapos ang plano, mamamatay silang lahat. Mabibilanggo ang mga bata. Kailangan niyang kumilos. Mabilis na hinawakan ni Alona ang braso ni Kawayan at tumawa ng malakas. Isang tawang puno ng flirtation na umagaw sa atensyon ng lahat. "Oh honey," sigaw ni Alona, sabay harang sa paningin ni Dante sa tattoo. "Huwag mo namang pigain ang kamay ni Counselor. Masyado ka talagang starstruck sa mga politiko." Humarap siya kay Dante. Ang mga mata ay nagniningning sa pekeng paghanga. Habang ang puso ay sasabog na sa kaba. "Pasensya na po, Counselor. Masyado lang protective ang asawa ko. By the way, I'm Alona and I've been dying to meet you dahil marami akong gustong isingil, itanong pala, tungkol sa mga proyekto nyo." Ngumisi si Dante, pero ang mga mata nito ay nanatiling nakapako kay Kawayan. "Is that so?" Sagot ni Dante. "Well, I love answering questions, especially from interesting couples like you." Nagbabalik tayo sa kwento ng Gintong Hela. Kung sa nakaraang kabanata ay nakita natin ang pagpapanggap ni Alona, ngayon naman ay dadako tayo sa mundo ni Harana. Isang mundong puno ng salamin, pero walang aninag ng katotohanan. Sabi nila, ang pinakamagaling na magnanakaw ay yung kayang pumasok sa harapang pinto ng nakangiti. Pero paano kung ang nanakawin mo ay hindi pera, kundi katarungan? At paano kung ang makakasalubong mo sa dulo ng pasilyo ay ang multo ng iyong nakaraan? Magsimula na tayo. Ang Archipelago Tower ay isang dambuhalang gusali ng bakal at salamin na tumutusok sa langit ng San Isidro. Ito ang puso ng imperyo ni Nero. Malamig, tahimik, walang puso. Pumasok si Harana sa main lobby. Suot niya ang isang sharp white suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Iba ito sa ayos ng kanyang kakambal na si Hiraya na laging nakalugay at mahinhin. Pero sapat na ang pagkakahawig ng kanilang mukha para patahimikin ang buong lobby. Tumigil ang mga empleyado sa pagtatype. Ang mga gwardya ay napahawak sa kanilang mga radyo para silang nakakita ng multo. "Good morning," bati ni Harana nang walang ngiti sa receptionist. "I'm Attorney Harana Villarama. Nandito ako para sa asset inventory ng namayapa kong kapatid." Hindi na nakaimik ang receptionist. Agad itong tumawag sa taas. Pero hindi naghintay si Harana. Dire-diretso siyang sumakay sa elevator bago pa siya mapigilan. Ang pakay niya ay hindi inventory. Ang pakay niya ay ang server room sa ika-40 na palapag. Kasana, doon nakatago ang Project Silence na nabanggit sa mga encrypted files na nakuha niya sa cloud kagabi. Pagdating sa 40th floor, naramdaman ni Harana ang bigat ng hangin. Walang tao. Masyadong tahimik. Naglakad siya patungo sa opisina ni Nero. Alam niyang wala ito doon dahil nasa isang board meeting ito sa labas. O yun ang akala niya. Habang papalapit sa pinto, narinig niya ang mga boses. Huminto si Harana.
Dumikit siya sa pader, pinipigilan ang paghinga. Masyado kang praning, Nero. Nanlaki ang mata ni Harana. Kilala niya ang boses na yon. Ito ang boses na laging naririnig sa radyo at TV tuwing eleksyon. Si Councilor Dante Montemayor. Hindi ako praning, Dante, sagot ni Nero. Ang boses nito ay may halong inis at kaba. May nakialam sa gamit ni Hiraya. Nawawala ang sampagita sa libro niya. At ang kakambal niya, si Harana. Hindi siya tumitigil. E di patayin mo, sagot ni Dante na parang umu-order lang ng kape. Tulad ng ginawa natin kay Hiraya. Napahawak si Harana sa kanyang bibig. Nanginginig ang tuhod niya. Konfirmado, sila ang pumatay. Sila. Hindi ganun kadali, sagot ni Nero. Abogado siya, high profile, at may hawak siyang alas. Ang bata. Kapag nahanap niya ang bata at nakuha niya ang mana, tapos tayo. Kailangan nating mahanap si Kawayan bago siya maunahan ni Harana. Speaking of Kawayan, tumawa si Dante ng mahina. Isang tawang nakakapanindig balahibo. May nakita akong pamilyar na mukha sa clubhouse kagabi. Isang bagong lipat na kapitbahay. May kasamang babae. Akala nila matatago nila ang baho nila sa mamahaling damit. Nanigas si Harana. Alam na ni Dante. Nasa panganib si Alona at Kawayan. Hindi na tinapos ni Harana ang pakikinig. Mabilis, pero tahimik siyang umatras. Kailangan niyang balaan sila. Ngayon na, bumiyahe si Harana. Papunta sa address na ibinigay ni Alona sa kanya sa telepono. Ang San Isidro Heights. Habang nagmamaneho, hindi maalis sa isip niya ang narinig. Tulad ng ginawa natin kay Hiraya. Ang mga salitang yon ay parang gasolina na lalong nagpaliyab sa galit niya. Hindi na ito laro ng batas. Ito ay gera. Nakarating siya sa harap ng bahay ni na Alona. Isang malaking modern house, pero tahimik. Masyadong tahimik. Bumaba si Harana ng kotse. Ang araw ay palubog na at ang anino ng mga puno ay humahaba na parang mga galamay na gustong manakal. Nag-doorbell siya. Wala sumasagot. Kinabahan si Harana. Naunahan na ba siya ni na Dante? Kumatok siya ng malakas. Alona? Kawayan! Buksan niyo to. May narinig siyang kaluskos sa loob. Tila may nagkakagulo. Maya-maya, bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Bumungad si Alona. Magulo ang buhok. May hawak na baseball bat at halatang galing sa yak o matinding takot. Nakaalerto ang buong katawan nito. Sino ka? Simula ni Alona. Pero nang tumama ang liwanag ng porch light sa mukha ni Harana, natigil si Alona. Binitawan ni Alona ang baseball bat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sobrang gulat at takot. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Dahil ang nakikita niya ay hindi si Harana. Ang nakikita niya ay ang mukha ng babaeng nasa mga litratong ipinakita ni Kawayan sa kanya. Ang babaeng dapat ay patay na. Hiraya? Bulong ni Alona. Nanginginig ang boses. Paano? Aakma sanang hahawak si Alona sa braso ni Harana para siguraduhing totoo ito. Pero biglang bumigay ang kanyang tuhod. Alona! Sigaw ni Harana at mabilis na sinalo ang babae bago ito bumagsak sa sahig. Sa loob ng bahay, narinig ni Harana ang mabilis na mga hakbang. Alona, anong nangyari? Lumabas si Kawayan, may hawak na baril. Nakatutok ito direkta sa ulo ni Harana. Nagkatinginan silang dalawa. Si Harana, yakap ang walang malay na si Alona. Si Kawayan, na mukhang handa ng kalabitin ng gatilyo. Pero nang makita ni Kawayan ang mukha ni Harana, dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Ang matapang na mukha ng dating bodyguard ay napalitan ng lungkot at pagkilala. Harana, sabi ni Kawayan. Tumango si Harana. Matalim ang tingin. Ibaba mo yan, Kawayan. Utos ni Harana. Alam na ni Dante na nandito kayo at kailangan nating mag-usap tungkol sa pamangkin ko. Sa bawat kwento ng paghihiganti, may isang sandali kung saan tumitigil ang mundo.
Isang sandali kung saan ang galit ay napapalitan ng katotohanan. Ngayon, sa ika-4 na kabanata ng Gintong Hela, sasaksihan natin ang pagtatagpo ng 3 sugatang puso. Ang abogadong naghahanap ng hustisya, ang inang nawalan ng anak, at ang tagapagligtas na may madilim na nakaraan. Ihanda ninyo ang inyong mga puso dahil ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya. Minsan, ito ay nakadudurog. Nagising si Alona na masakit ang ulo. Ang amoy ng kape at luma na kahoy ang una niyang naamoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasa sala siya ng kanilang rented house, nakahiga sa sofa. Sa kabilang dulo ng kwarto, nakaupo si Kawayan. At sa harap nito, nakaupo ang babaeng kamukhang kamukha ng nasa litrato. Si Harana. Bumangon si Alona. Ang puso niya ay mabilis na pumipintig. Akala niya kanina ay nakakita siya ng multo. Pero ngayong malinaw na ang kanyang paningin, nakikita niya ang pagkakaiba. Ang babaeng ito ay may tindig na mas matigas. Mas matalim ang tingin kaysa sa maamong mukha ni Hiraya na ikinuwento ni Kawayan. "Gising ka na pala," sabi ni Kawayan. Ang boses nito ay mababa, pagod. Tumingin si Harana kay Alona. Walang-walang ngiti. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, parang isang prosecutor na tinitignan ng isang saksi. "Ikaw si Alona," sabi ni Harana. Hindi ito tanong. Ang babaeng nagpapanggap na asawa ng ex-bodyguard ng kapatid ko. "At ikaw ang kakambal," sagot ni Alona. Pilit na pinapatatag ang boses kahit nanginginig pa ang tuhod. Ang abogadong akala ni Dante ay walang alam. Nagkaroon ng katahimikan. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng hinala. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Kawayan," basag ni Harana sa katahimikan. Humarap siya sa lalaki. "Anong nangyari noong gabing namatay si ate? Bakit nasa iyo ang... Huminga ng malalim si Kawayan. Yumuko siya. Pinagsalikop ang mga kamay na parang nagdarasal. Hindi siya nagpakamatay, Harana. Panimula ni Kawayan. Ang bawat salita ay parang bubog na binibitawan niya. Matagal na siyang nilalason ni Nero. Paunti-unti. Gamot na pampawala sa sarili. Para magmukha siyang depressed at unstable sa mata ng publiko at korte. Alam ni Hiraya, napapatayin siya. Napahawak si Harana sa bibig. Nanginginig ang mga balikat nito. Noong gabing yun, patuloy ni Kawayan, tumawag siya sa akin. Sabi niya, "Kunin mo siya. Kunin mo ang anak ko." Pagdating ko sa Gintong Hela, nakita ko siyang nakahandusay pero buhay pa siya noon. Inabot niya sa akin ang sanggol. Ang huli niyang sinabi, "Iligtas mo ang pag-asa ko. Ibigay mo siya kay Harana kapag handa na siya." Tumulo ang luha ni Harana. Ang matapang na abogado ay gumuho. "Bakit hindi mo ako agad hinanap?" tanong ni Harana. Galit at sakit ang nasa boses. "Bakit hinayaan mong ilibing ko siyang mag-isa?" "Dahil binabantayan ka nila," sagot ni Kawayan. "Si Nero, si Dante, nakapaligid sila sa'yo. Kung lumapit ako agad, nadala ang bata. Papatayin nila tayong lahat. Kailangan kong magtago. Kailangan kong humanap ng cover." Tumingin si Kawayan kay Alona. "Kaya kailangan ko si Alona." Napatingin si Harana kay Alona. Sa unang pagkakataon, lumambot ang tingin ng abogado. Nakita niya sa mga mata ni Alona ang parehong sakit na nararamdaman niya. Ang sakit ng pagkawala. Biglang umiyak ang isang sanggol mula sa kwarto. Napatingin silang tatlo. Si Baby Hope. Tumayo si Kawayan para sana puntahan ng bata. Pero pinigilan siya ni Harana. "Ako," sabi ni Harana. "Gusto ko siyang makita." Sinundan ni Alona ng tingin si Harana habang pumapasok ito sa kwarto. Sumunod sila ni Kawayan. Sa loob ng madilim na kwarto, nakahiga sa duyan ang sanggol. Umiiyak ito, naghahanap ng kalinga. Dahan-dahang lumapit si Harana.
Ang mga kamay niya, na sanay humawak ng mga dokumento at gavel, ay nanginginig habang inaabot ang bata. Binuhat niya si Baby Hope. Tumigil sa pag-iyak ang sanggol. Tinitigan nito si Harana. Ang mga mata ng bata ay kaparehong-kapareho ng mata ni Hiraya. At ni Harana. Hope! Bulong ni Harana. Hope ang pangalan mo? Oo, sagot ni Kawayan mula sa pinto. Dahil siya lang ang pag-asa na iniwan ng nanay niya. Hinawi ni Harana ang maliit na kumot sa likod ng bata. At doon, nakita niya ang ebidensya na higit pa sa kahit anong DNA test. Isang birthmark sa hugis ng maliit na buwan o crescent moon sa may batok ng bata. Napahagulgol si Harana. Yakap-yakap niya ang bata ng mahigpit. Ibinubuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya noong libing. Ate, iyak ni Harana. Nandito na ako. Nandito na si tita. Hindi ko siya pababayaan. Pinanood sila ni Alona. Kumirot ang puso niya. Naalala niya ang sarili niyang anak na hindi man lang niya nahawakan. Ang inggit ay nandoon. Pero mas nangingibabaw ang awa at ang galit kay Dante. Dahil ang mga halimaw na pumatay sa ina ng batang ito ay ang parehong mga halimaw na pumatay sa pangarap niya. Lumapit si Alona kay Harana. Hinawakan niya ang balikat ng abogado. Harana, sabi ni Alona, matatag na ang boses niya ngayon. Alam na ni Dante na nandito kami. Alam niyang may tinatago si Kawayan. Wala na tayong oras para umiyak. Tumingala si Harana. Ang mukha niya ay basa ng luha, pero ang mga mata niya ay nag-alab na muli. Ang Attorney Villarama ay nagbalik. Pero ngayon, may puso na. Tama ka, sabi ni Harana. Tumingin siya kay Kawayan, tapos kay Alona, at huli sa batang nasa bisig niya. Kawayan, Alona. Simula ni Harana. Simula sa gabing ito, hindi na tayo hiwa-hiwalay na lumalaban. Pamilya na tayo. At ang pamilyang ito, ang wawasak kay Nero at Dante. Tumango si Kawayan. Tumango si Alona. Sa labas, kumulog ng malakas. Ang bagyo ay paparating na. Pero sa loob ng bahay na yon, nabuo ang isang alyansa na mas malakas pa sa kahit anong bagyo. Nagbabalik tayo sa gintong hela. Sabi nila, ang katotohanan ay parang lason. Masakit lunukin, nakakapanghina, at minsan, nakamamatay. Pero ito rin ang tanging gamot para sa sakit na tinatawag na kawalan ng katarungan. Ngayon, sa 5 kabanata, bubuksan natin ang kahon ni Pandora. Handa na ba kayong malaman kung ano talaga ang nangyari sa loob ng mansyon ni Nero? At handa na ba kayong makita kung paano mag-uumpisang tumibok ang puso ng 2 taong pinagtagpo ng panganib? Tara na. Lumipas ang 2 araw. Ang bahay na inuupahan ni na Alona at Kawayan ay naging isang war room. Ang mga bintana ay natatakpan na ng makakapal na kurtina. Ang sala ay puno ng mga dokumento, laptop, at mga mapa ng San Isidro. Si Harana ang utak. Siya ang naglatag ng plano. Habang inaayos niya ang decryption software sa kanyang laptop para sa huling pagsubok na buksan ng USB, may ibang nagaganap sa garahe. Nandoon si Alona at Kawayan. Mali ang hawak mo, sabi ni Kawayan. Ang boses nito ay seryoso, walang halong biro. Hawak ni Alona ang isang tactical knife. Mabigat ito sa kamay niya. Nanginginig siya. Hindi siya sanay sa ganito. Sanay siya sa makeup brush, hindi sa patalim. Hindi ko kaya to, Kawayan. Reklamo ni Alona. Ibababa sana ang kamay. Hindi ako killer. Hindi mo kailangang maging killer. Mabilis na sagot ni Kawayan. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ni Kawayan ang kamay ni Alona. Inayos ang pagkakakuyom ng mga daliri nito sa hawakan ng kutsilyo. Kailangan mo lang mabuhay. Kapag inatake ka, huwag kang mag-isip. Tumira ka. Naramdaman ni Alona ang init ng palad ni Kawayan. Ang balat nito ay magaspang, puno ng kalyo ng pakikipaglaban. Pero naramdaman niya ang seguridad. Nasa likod niya si Kawayan. Ang dibdib nito ay halos dumikit sa likod niya habang ginagabayan ng braso niya
sa tamang stance. Sa isang saglit, tumigil ang mundo. Amoy ni Alona ang sabon ni Kawayan at ang gun oil mula sa nilinis nitong baril. Napalunok siya. Tumingala siya at nagtama ang kanilang mga mata. May kislap, hindi lang takot, kundi kilig. Sa gitna ng gulo, may spark. Agad na umatras si Kawayan. Tumikhim ito, halatang nailang din. Sige, pahinga muna, sabi ni Kawayan. Tumalikod para ayusin ang mga gamit. Napangiti ng mapait si Alona. Wala na tayong panahon para sa pag-ibig, Alona. Saway niya sa sarili. Buhay ang nakataya. Guys, pumasok kayo dito. Ang sigaw ni Harana mula sa sala ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na tumakbo sina Alona at Kawayan papasok. Nakaupo si Harana sa harap ng laptop. Karga niya si Baby Hope. Handa na ang system. Sabi ni Harana, ang boses ay may halong kaba. Kung tama ang hinala ko, ang biometric key ay hindi sa akin at hindi kay Ate Hiraya. Iniharap ni Harana ang mukha ni Baby Hope sa kamera ng laptop. Sige na, Hope. Tulungan mo si tita. Bulong ni Harana. Uminit ang hangin sa kwarto. Pinigilan nilang tatlo ang kanilang paghinga. Nag-flash ang scanner sa mata ng sanggol. Isang linya ng berdeng ilaw ang dumaan. Scanning. Analyzing DNA sequence from retinal patterns. Match confirmed. Welcome, Hiraya. Bumukas ang folder. Napasinghap si Alona. Ang laman ng USB ay hindi lang dokumento. Puros video files, daan-daan, lahat may date stamp. Buksan mo ang pinakahuli. Utos ni Kawayan, ang panga ay umaigting sa galit. Klinik ni Harana ang video na may petsa. Isang araw bago namatay si Hiraya. Bumukas ang video player. Ang kuha ay mula sa isang nakatagong kamera, marahil sa loob ng kwintas ni Hiraya. Nakikita ang loob ng opisina ni Nero. Narinig nila ang boses ni Nero. Sigaw. Kalabog. Pirmahan mo to. Ibigay mo sa akin ang access codes sa offshore accounts ng pamilya mo. Sigaw ni Nero sa video. Hindi. Sagot ni Hiraya. Ang boses niya ay mahina, basag, pero matapang. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mana ng anak ko. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Sa video, bumagsak ang kamera si Hiraya sa sahig. Kitang-kita ang sapatos ni Nero na tinatadyakan siya. Napahawak si Alona sa bibig niya para pigilan ang sigaw. Napatayo si Kawayan. Ang kamao ay nanginginig sa puot. Si Harana ay tahimik lang na umiiyak. Ang mga luha ay tumutulo sa pisngi ni Baby Hope na mahimbing na natutulog. Pero hindi doon natapos ang video. May isa pang pumasok sa kwarto, si Dante Montemayor. Tama na yan, Nero, sabi ni Dante sa video. Huwag mong dungisan ng carpet. Turukan mo na lang ulit ng gamot. Kapag wala na siya sa sarili, ako na ang bahalang magpapirma sa kanya. Gamit ang kamay niya. Hayop sila! Sigaw ni Alona. Mga demonyo! Sa dulo ng video, biglang tumutok ang kamera sa mukha ni Hiraya. Nasa banyo siya, nagtatago. Duguan ng labi, namumugto ang mata. Tumingin si Hiraya diretso sa lens. Parang kinakausap niya sila Harana, Alona, at Kawayan sa kasalukuyan. Kung pinapanood niyo ito, sabi ni Hiraya sa video, ibig sabihin, wala na ako. Nero killed me, but he made a mistake. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting puno ng dugo, pero puno ng tagumpay. Hindi niya alam na nahack ko ang system niya bago niya ako nahuli. Nagtanim ako ng digital bomb sa financial network ng Archipelago Group at sa campaign funds ni Dante. Isang click lang, mauubos ang pera nila. Magiging abo ang imperyo nila. Lumapit ang mukha ni Hiraya sa kamera. Ang password? Ang password ay ang araw kung kailan tayo unang nangarap, Harana. Alam mo yon? Nag-blackout ang screen. Katahimikan.
Tumingin si Kawayan kay Harana. Alam mo ba ang password? Pinunasan ni Harana ang luha niya. Tumayo siya. Ang muka ay puno ng determinasyon na hindi pa nila nakikita noon. Oo, sagot ni Harana. Alam ko. At gagamitin natin yan para sunugin sila ng buhay. Biglang tumunog ang security alarm ng bahay. Wee woo! Wee woo! Perimeter breached! Perimeter breached! Sigaw ng automated voice. Sumilip si Kawayan sa bintana. Damn it! Mura ni Kawayan. Nandito na sila. Sa labas, 3 itim na SUV ang huminto. Bumaba ang mga lalaking nakamaskara at may dalang assault rifles. Humarap si Kawayan kina Alona at Harana. Inabot niya ang baril kay Alona. Alona, protektahan mo si Harana at ang bata. Harana, isave mo ang files. Aalis tayo dito. Ngayon na. Ang digmaan ay nagsimula na. Minsan, sa buhay, hindi sapat ang pagiging matalino. Hindi sapat ang pagiging tama. Kapag nasa harap mo na ang kamatayan, isa lang ang mahalaga. Ang mabuhay. Ngayong araw, sa ika-6 na kabanata ng Gintong Hela, maririnig natin ang huni ng bala at ang sigaw ng takot. Ito ang gabi kung saan susubukin ang tatag ni Kawayan. Handa ba siyang mamatay para sa pamilyang hindi naman talaga sa kanya? Kumapit kayo. Mabilis ang takbo ng oras. Basag ang katahimikan ng gabi nang sumabog ang salaming bintana sa sala. Dapa, sigaw ni Kawayan. Mabilis pa sa kidlat, hinila ni Kawayan ang mabigat na oak table at itinaob ito para maging pananggalang. Halos sabay nito ang pag-ulan ng bala. Ratatatat! Ang mga mamahaling vase at picture frames ay nagkapira-piraso. Narinig niya ang tili ni Alona at ang iyak ng mga bata. Harana, ang laptop. Alona, ang mga bata. Sa likod dadaan, ngayon na. Utos ni Kawayan. Ang boses niya ay hindi sumisigaw sa takot, kundi puno ng awtoridad. Ito ang mundo niya. Ito ang lengguwahe na alam niyang salitain. Dahas. Hinugot ni Kawayan ang kanyang baril. 2 magazine lang ang dala niya. 12 bala bawat isa. Sa labas, base sa tunog ng mga assault rifles, nasa 6 hanggang 8 tao ang kalaban. Dehado sila. Sumilip si Kawayan sa gilid ng mesa. Nakita niya ang anino ng isang lalaking papasok sa sirang bintana. Bang! Isang putok. Bumagsak ang lalaki. Go! 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 Sigaw ni Kawayan habang nagpapaputok ng cover fire para makatakbo sina Alona at Harana papunta sa kusina kung saan naroon ang pintuan papuntang garahe. Nakita niyang bit-bit ni Harana si Baby Hope habang yakap-yakap ang laptop sa kabilang braso. Si Alona naman ay hila-hila sina Junjun at Nene habang ang kabilang kamay ay hawak ang baril na ibinigay ni Kawayan. Nanginginig pero nakatutok sa pinto. Doon kayo sa SUV. Ako ang magmamaneho. Sigaw ni Harana habang sinisipa ang pinto ng garahe. Nagulat si Kawayan. Si Harana, ang abogadong laging naka-heels pero wala na siyang oras makipagtalo. Isa pang granada ang gumulong sa sala. Flashbang! Sigaw ni Kawayan. Pumikit siya at tumakip ng tainga. Boom! Isang nakakabulag na liwanag at nakakabinging tunog ang pumuno sa kwarto. Kahit sanay siya, nahilo pa rin siya ng bahagya. Pero ginamit niya ang usok bilang cover. Tumakbo siya papuntang kusina, binaril ang lock ng backdoor para isipin ng mga kalaban na doon sila dumaan at mabilis na sumunod sa garahe. Sa loob ng garahe, umaandar na ang makina ng itim na SUV. Nasa loob na silang lahat. Sumakay si Kawayan sa passenger seat sa harap. Harana, sagasaan mo ang pinto. Huwag kang hihinto. Tumango si Harana. Ang mukha nito ay putla, pero ang mga mata ay nanlilisik. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Inapakan ng gas hanggang dulo.
Vroom! Bumulusok ang sasakyan. Crash! Nawasak ang garage door. Tumalsik ang mga kahoy at bakal. Nasa labas na sila ng kalsada, pero hindi pa tapos. 2 itim na van ang humarang sa daan at nagsimulang magpaputok. Ting! 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 Tunog ng mga bala na tumatama sa bulletproof na katawan ng SUV. Salamat kay Nero, na dating may-ari ng kotseng ito na ninakaw ni Harana. Armored ito. Yuko mga bata! Sigaw ni Alona mula sa likod habang yakap ang 3 paslit. Si Baby Hope ay umiiyak ng malakas. Binuksan ni Kawayan ang bintana niya ng kaunti. Harana! Drift sa kanan! Ngayon! Kumabig si Harana. Umikot ang sasakyan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng clear shot si Kawayan sa gulong ng humahabol na van. Bang! Bang! Pumutok ang gulong ng unang van. Nawalan ito ng kontrol at bumangga sa poste ng ilaw. Ayos! Sigaw ni Kawayan. Napatingin siya kay Harana. Saan ka natutong magmaneho ng ganito? Stress relief ko ang racing noon. Sagot ni Harana habang mabilis na lumiliko sa madilim na eskinita para iligaw ang isa pang sasakyan. Akala mo ba puro batas lang ang alam ko? Napangiti ng tipid si Kawayan. Bilib siya. Ang magkapatid na ito, puno ng sorpresa. Nakatawid sila sa highway. Mabilis ang takbo ni Harana, paliko-liko hanggang sa mawala sa paningin ng mga humahabol. Tahimik na sa loob ng sasakyan. Tanging huni na lang ng makina at hikbi ng mga bata ang naririnig. Ligtas na ba tayo? Tanong ni Alona mula sa likod. Ang boses niya ay basag. Sa ngayon, oo. Sagot ni Kawayan. Sumandal siya sa upuan. Ramdam niya ang pagbaba ng adrenaline at kasabay nito ang pagdating ng sakit. Tumingin si Kawayan sa kanyang tagiliran. Ang puting polo niya ay unti-unting nagiging pula. Madilim sa loob ng kotse kaya hindi agad napansin ni Harana. Tinamaan siya. Kanina, noong tumakbo siya sa kusina, hinawakan niya ang sugat. Mainit, malagkit. Mabilis ang agos ng dugo. Nahihilo na siya. Kawayan? Tawag ni Harana. Saan tayo pupunta? May safe house ba tayong iba? Hindi sumagot si Kawayan. Ang paningin niya ay dumidilim. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagiging malabo. Kawayan? Ulit ni Harana. Lumingon siya. Nanlaki ang mga mata ni Harana nang makita ang dugo sa upuan. Diyos ko, Kawayan! Sigaw ni Harana. Lumingon si Alona mula sa likod. Pagkakita niya sa dugo ang damit ni Kawayan, napasigaw siya. Kawayan! Inabot ni Alona ang balikat ni Kawayan mula sa backseat. Ang kamay niya ay nalagyan ng dugo. Tumingin si Kawayan kay Alona. Ngumiti siya ng mahina. Ang imahe ni Alona, ang huli niyang nakita, ang babaeng tinuruan niyang humawak ng baril. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng rason para lumaban ulit. Ayos lang. Ako, bulong ni Kawayan. Basta, ligtas. Kayo. Bumagsak ang ulo niya. Nawalan siya ng malay. Kawayan, huwag kang pipikit. Kawayan. Sigaw ni Alona habang niyuyugyog ito. Pumreno si Harana sa gilid ng kalsada. Ang takot na naramdaman niya kanina sa barilan ay wala kumpara sa takot na nararamdaman niya ngayon. Kung mamamatay si Kawayan, mamamatay ang nag-iisang protektor nila. At higit pa doon, nakita niya sa mata ni Alona ang isang emosyong mas malalim pa sa takot. Mahal na niya ito. Magandang araw. Nagbabalik tayo sa gintong hela. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa saya, kundi sa kung paano kayo kakapit sa isa't isa habang gumuguho ang mundo. Sa gitna ng bagyo, may isang uri ng katahimikan na nakabibingi. Ang katahimikan ng paghihintay kung may gigising pa ba o wala na. Sa kabanatang ito, papasukin natin ang puso ni Alona. Ang pusong takot magmahal muli, pero walang magawa kundi ang tumibok para sa lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanya. Magsimula na tayo.
Nasa isang lumang rest house sila sa probinsya ng Rizal, malayo sa siyudad ng San Isidro. Ito ay safe house na dating pagmamay-ari ng pamilya Villarama na nakalimutan na sa mga asset records, kaya hindi ito alam ni Nero. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay nagngangalit, parang sumasabay sa gulo ng buhay nila. Pero sa loob ng kwarto, tahimik. Sobrang tahimik. Nakahiga si Kawayan sa kama, maputla, walang malay. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas baba, senyales na lumalaban pa rin siya. Sa tabi niya ay si Alona. Ang kamay nito ay nanginginig habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ni Kawayan. Tinanggal na ni Harana ang bala kanina, gamit ang first aid kit at ang kaunting kaalaman sa medisina. Pero malaki ang nawalang dugo kay Kawayan. Tinitigan ni Alona ang mukha ng lalaki. Noong una silang nagkita, akala niya isa lang itong bodyguard na bayaran. Isang asawa sa papel. Pero ngayon, habang nakikita niya itong walang laban, naramdaman ni Alona ang isang kirot sa dibdib niya na hindi niya naramdaman kahit kay Dante. Kay Dante. Naramdaman niya ang kilig at pangarap, pero kay Kawayan, nararamdaman niya ang seguridad. Ang pakiramdam na handa siyang mamatay at handa ring pumatay para sa lalaking ito. Hinawakan ni Alona ang kamay ni Kawayan. Magaspang ito, puno ng kalyo. Dahan-dahan niya itong idinampi sa kanyang pisngi. Tumulo ang luha ni Alona. "Gumising ka please," bulong ni Alona. Ang boses niya ay basag. "Sabi mo poprotektahan mo kami. Sabi mo hindi mo kami iiwan. Paano na ako? Paano na ang mga bata? Paano na tayo?" Natigilan si Alona sa sarili niyang sinabi. Tayo. Wala namang tayo. Kontrata lang ito. Pero alam ng puso niya na tapos na ang kontrata. Totoo na ito. Mahal kita. Bulong niya. Sa wakas ay pinakawalan ang salitang kanina, panakabara sa lalamunan niya. Kaya parang awa mo na. Lumaban ka. Sa pintuan nakatayo si Harana. Kanina pa siya nakamasid. Nakita niya ang lahat. Ang pag-aalaga ni Alona, ang mga luha, ang pag-amin. Sumandal si Harana sa hamban ng pinto. Pagod na rin siya. Ang suit niya ay gusot at may mantsa ng dugo. Pero sa nakikita niya ngayon, naramdaman niya ang kakaibang inggit at lungkot. Buong buhay niya at ni Hiraya, tinuruan silang maging matapang, maging independent, na ang pag-ibig ay kahinaan. Pero ngayon, nakikita niya na ang pagmamahal ni Alona kay Kawayan ang nagbibigay dito ng lakas para manatiling gising at matatag. Pumasok si Harana sa kwarto. Napatingin si Alona, mabilis na pinunasan ng luha. "Kumusta ang lagnat niya?" tanong ni Harana. Boses abogado pa rin, pero mas malambot na ngayon. "Mainit pa rin," sagot ni Alona. Pero tumigil na ang pagdurugo. Lumapit si Harana sa kabilang gilid ng kama. Tumingin siya kay Kawayan. Matibay iyan. Elite force yan ni Papa dati. Hindi iyan mamamatay sa isang balalang. Tumingin si Harana kay Alona. "Magpahinga ka muna, Alona. Ako muna ang magbabantay. Kailangan mong lakasan ang katawan mo para sa mga bata." Umiling si Alona. Hindi ako aalis sa tabi niya." Napangiti ng tipid si Harana. "Okay, sabi mo eh." Umupo si Harana sa isang upuan sa sulok. Binuksan ang laptop. Ang liwanag ng screen ang tanging ilaw sa madilim na kwarto. "Alona," tawag ni Harana habang nagtatype. "Salamat," sabi ni Harana. Hindi siya tumitingin. Salamat sa pag-aalaga sa kanya at sa pamangkin ko. Akala ko dati, kaya kong mag-isa. Pero kung wala kayo ni Kawayan, baka patay na ako ngayon. Tumingin si Alona kay Harana. Nakita niya ang pagod sa mata ng abogado. "Pamilya tayo, di ba?" sagot ni Alona. Walang iwanan. Tumango si Harana. "Pamilya." Biglang nagising si Baby Hope sa kabilang kwarto. Umiiyak. Tatayo sana si Alona, pero pinigilan siya ni Harana. "Ako na,"
Diyan ka lang sa asawa mo. Lumabas si Harana. Pagbalik niya, karga na niya si Hope. Pinatatahan niya ito. At sa gitna ng bagyo, sa loob ng isang lumang bahay, naramdaman nilang tatlo, kasama si Kawayan na tulog, ang init ng isang tunay na tahanan. Pero ang katahimikan ay panandalian lang. Sa sala, biglang bumukas ang lumang telebisyon na iniwan nilang naka-on para sa balita. Flash report, ang sabi ng news anchor sa TV. Ang boses ay urgent at alarming. Napatingin sina Alona at Harana. Sa screen, nakikita ang mukha ni Nero Archipelago. Nakasuot ito ng itim, mukhang miserable, mukhang biktima. Nasa tabi niya si Dante Montemayor na mukhang concerned na kaibigan. Harana, anong ginagawa nila? Tanong ni Alona, kinabahan. Nilakasan ni Harana ang volume. Mga kababayan, sabi ni Nero sa TV umiiyak. Humingi ako ng tulong sa inyo. Ang kapatid ng asawa ko, si Harana Villarama, ay nawawala sa katinuan mula nang mamatay ang kakambal niya. Nagbago ang larawan sa screen. Ipinakita ang mugshot ni Harana na nakuha sa ID nito at isang CCTV footage ng pagsabog sa gate ng mansyon kanina na inedit para magmukhang sila ang umatake. Dinukot niya ang anak namin, patuloy ni Nero. Ang sanggol na si Hope, kasabwat niya ang isang terorista at dating kriminal na si Kawayan at ang isang babaeng nagpapanggap, isang sindikato. Napatayo si Alona. Ano? Tayo pa ang masama? Humarap si Dante sa kamera. Ang boses nito ay puno ng awtoridad. Bilang konsehal ng San Isidro, idinedeklara ko silang public enemies. May pabuya na 10 milyong piso sa sinumang makakapagturo sa kanila. Harana Villarama is armed and dangerous. She is emotionally unstable. Ibalik niyo ang bata. Namutla si Harana. Ang buong Pilipinas ay nanonood. Binaligtad sila. Ngayon, hindi na sila mga biktima na naghahanap ng hustisya. Sila na ang mga kriminal na pinaghahanap ng batas. Tumingin si Harana kay Alona. Ang takot sa mata ni Alona ay totoo. Paano na tayo lalaban? Tanong ni Alona, nanginginig. Kalaban natin ang buong mundo. Isinara ni Harana ang laptop ng malakas. Ang mukha niya ay naging bato. Kung gusto nila ng public enemy, ibibigay ko sa kanila. Sabi ni Harana, hindi tayo magtatago, Alona. Oras na para gamitin ang social media laban sa kanila. Kung digmaan ang gusto nila, ibibigay ko ang pinakamadugong palabas na hindi nila makakalimutan. Magandang araw, mga kadrama. Sabi nila, sa panahon ngayon, ang katotohanan ay kayang baluktutin ng isang post, isang share, at isang like. Madaling gumawa ng demonyo mula sa isang santo at gawing bayani ang isang kriminal. Pero sa kabanatang ito, ipapakita ni Harana na ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong pilit mong ibaon, hahanap at hahanap ito ng raan para lumabas. Ang tanong, sino ang malulunod kapag bumaha ang katotohanan? Simulan na natin ang paghubad sa maskara ng dyablo. Sa loob ng safe house sa Rizal, mabigat ang tensyon. Nakatutok si Alona sa telebisyon habang yakap-yakap si Baby Hope. Sa screen paulit-ulit na ipinapakita ang mukha nilang tatlo na may tatak na wanted. Ang buong bansa ay galit sa kanila. Ang mga komento sa social media ay puno ng sumpa at pagbabanta. Mamamatay tao. Adik, ibalik niyo ang bata. Napaluha si Alona. Harana, hindi ko na kaya magbasa. Ang tingin nila sa atin. Mga halimaw. Sa isang sulok, nakaupo si Harana sa harap ng kanyang laptop. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Hindi siya natitinag. Sa korte, sanay siya sa pressure. Sanay siyang maging kontrabida sa paningin ng iba para lang manalo sa kaso. Hayaan mo silang magalit, Alona, sabi ni Harana habang mabilis na nagtatype ng mga codes. Ang galit ay enerhiya.
At gagamitin natin ang enerhiya nila para sunugin si Nero. Tumingin si Harana sa camera ng laptop. Inayos niya ang ilaw. Sinigurado niyang madilim ang background para hindi matrace ang lokasyon nila. Nagsuot siya ng itim na hoodie at face mask. Mata lang niya ang kita. Handa na ba ang upload? Tanong ni Harana sa sarili. Pinindot niya ang enter. Live. Sa Facebook, YouTube at TikTok, biglang lumabas ang isang broadcast mula sa isang bagong account na pinangalan ng Boses ni Hiraya. Dahil sa algorithm manipulation na ginawa ni Harana, gamit ang skills na natutunan niya sa mga IT experts ng law firm niya, agad itong nag-pop up sa newsfeed ng libo-libong tao sa San Isidro. Magandang gabi Pilipinas, panimula ni Harana. Binago niya ng kaunti ang boses niya gamit ang voice modulator. Kilala niyo ako bilang kidnapper, bilang kriminal, pero ngayong gabi, hindi ako ang magsasalita. Hahayaan kong magsalita ang patay. Sa screen, nagplay ang audio recording na nakuha nila sa USB. Ang boses ni Nero, malinaw, malupit. Pirmahan mo to, ibigay mo sa akin ang access codes. Tunog ng sampal. Turukan mo na lang ulit ng gamot, Dante, para magmukha siyang baliw. Habang tumutugtog ang audio, tahimik ang buong kwarto. Si Alona ay nakatakip ang bibig, hindi makapaniwala na naririnig ng buong mundo ang kasamaan ng mga taong yun. Sa opisina naman ng Archipelago Tower, napanood ni Nero ang livestream. Namutla siya. Ang baso ng whiskey na hawak niya ay nabitawan at nabasag sa sahig. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang internet! Sigaw ni Nero sa mga tauhan niya. Namumula ang leeg niya sa galit. Hanapin niyo kung nasaan ang babaeng yan. Sa tabi niya, nakaupo si Dante Montemayor. Hindi ito sumisigaw. Nakatingin lang ito sa cellphone. Nagbabasa ng mga komento. Justice for Hiraya Juanero is the devil. A boycott. Archipelago. Sa loob ng 5 minuto, nagbago ang ihip ng hangin. Ang galit ng publiko ay lumipat mula kay Harana papunta kay Nero. Tapos ka na, Nero. Malamig na sabi ni Dante. Tumayo ito at inayos ang kanyang coat. Anong tapos? Bulyaw ni Nero. Magkasama tayo dito, Dante. Kapag bumagsak ako, damay ka. Ngumiti ng mapait si Dante. Ang barko lang na may butas ang lumulubog, Nero, at marunong akong lumangoy. Naglakad si Dante palabas ng opisina habang nagwawala si Nero sa likod niya. Pagpasok sa elevator, nilabas ni Dante ang kanyang burner phone. Tinawagan niya ang numero ni Harana. Alam niya ito dahil nakuha niya sa records ng telepono ni Hiraya noon. Sa safe house, tumunog ang cellphone ni Harana. Unknown number. Sininyasan ni Harana si Alona na tumahimik. Sinagot niya ang tawag at ini-loudspeaker. Hello! Matapang na sagot ni Harana. Impressive performance, Attorney Villarama. Boses ni Dante. Makinis. Walang bahid ng takot. Councilor Montemayor. Sagot ni Harana. Tumatawag ka ba para sumuko? Tumawa ng mahina si Dante. Hindi ako sumusuko. Nakikipagnegosasyon ako. Alam nating dalawa na si Nero ang gusto mo. Siya ang pumatay sa kapatid mo. Ako? Ako ay observer lang. Kasabwat ka, giit ni Harana. Narinig ng buong mundo ang boses mo. Boses lang yon. Madaling sabihing deepfake o AI generated. Sagot ni Dante. Pero may hawak akong ebidensya na hindi matatanggi. Ang orihinal na medical records ni Hiraya na nagpapatunay na nilason siya at ang location ng mga bangkay ng iba pang biktima ni Nero. Natigilan si Harana. Ito ang smoking gun na kailangan niya para mabulok si Nero sa kulungan habang buhay. Anong kapalit? Tanong ni Harana. Immunity. Mabilis na sagot ni Dante. Ibigay mo sa akin ang lahat ng files tungkol sa campaign funds ko na nasa USB at ibibigay ko sa iyo si Nero. Nakatali. May ribbon pa. Tumingin si Harana kay Alona.
Umiling si Alona. Nagbubulong ng, "Huwag, patibong yan." Pero nag-iisip si Harana bilang abogado. Kung makukuha niya si Nero, makukuha niya ang hustisya para kay Hiraya. Si Dante ay pwede niyang isunod. Saan at kailan? Tanong ni Harana. Ngayon din. Sa lumang pabrika sa San Mateo, pumunta kang mag-isa. Kapag may nakita akong pulis, sunog ang ebidensya. Sige, sagot ni Harana. Pupunta ako. Binaba niya ang telepono. Harana, baliw ka na ba? Sigaw ni Alona. Papatayin ka niya. Kailangan ko itong gawin, Alona. Sabi ni Harana habang naglalagay ng baril sa kanyang bag. Bantayan mo si Kawayan at si Hope. Babalik ako. Tumakbo si Harana. Palabas ng rest house, sumakay siya sa SUV at humarurot paalis. Ang utak niya ay nakatutok sa tagumpay. Akala niya, siya ang nagmamanipula sa laro. Pero hindi niya alam. Habang kausap niya si Dante sa telepono, may ibang gumagalaw sa dilim. Naiwan si Alona sa safe house. Kinakabahan. Pumunta siya sa kwarto para tignan si Kawayan. Pagbukas niya ng pinto, nanlaki ang mga mata niya. Wala si Kawayan sa kama. Ang bintana sa kwarto ay basag. May mga basang putik sa sahig. Mga yapak ng combat boots. Hindi kay Kawayan. Kawayan? Tawag ni Alona, nanginginig. May nakita siyang papel na nakapatong sa unan. May mantsa ng dugo. Kinuha ito ni Alona. Ang nakasulat ay sulat kamay ni Dante. Ang galing ng kakambal mo sa computer, Alona. Pero nakalimutan niyang bantayan ang likuran niya. Nasa akin ang asawa mo. Dalhin mo ang bata sa akin kung gusto mo pa siyang makitang humihinga. Bumagsak si Alona sa sahig. Napasigaw siya sa sobrang takot at galit. Habang si Harana ay nagmamaneho papunta sa isang meeting na akala niya ay tagumpay, hindi niya alam na ang tunay na alas ay nakuha na ng kalaban. Naisahan sila ng dyablo. Magandang araw sa inyong lahat. Sabi nila, ang babae ay parang salamin. Kapag binasag mo, magiging matalim na bubog. Sa kabanatang ito, makikita natin ang pagbabago ni Alona. Mula sa pagiging isang basag na salamin, bubuuin niya ang kanyang sarili para maging isang patalim. Ngayon, hindi na siya tatakbo. Ngayon, siya na ang papasok sa kulungan ng leon. Handa na ba kayong masaksihan ang huling sayaw ng isang inang handang isakripisyo ang lahat? Simulan na natin. Nanginginig ang mga kamay ni Alona habang binabasa ang sulat ni Dante. Nasa akin ang asawa mo, dalhin mo ang bata. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Pero narinig niya ang iyak ni Baby Hope sa kabilang kwarto. Ang iyak na yon ang humila sa kanya pabalik sa katinuan. Hindi siya pwedeng maging mahina ngayon. Siya na lang ang natitira. Kinuha ni Alona ang kanyang cellphone at tinawagan si Harana. Harana, huwag kang tumuloy sa pabrika. Sigaw ni Alona, pagkasagot ng abogado. Patibong yan. Hawak ni Dante si Kawayan. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-irit ng preno ng sasakyan ni Harana. Ano? Sagot ni Harana. Hinihingal. Nasaan sila? Nasa isang private hangar sa Clark. Sabi ni Alona. Binabasa ang coordinates na nakasulat sa likod ng papel na iniwan ng dumukot. Doon niya ako pinapapunta. Gusto niya ang bata, Harana. Gusto niyang patayin ang huling tagapagmana. Babalik ako dyan, sabi ni Harana. Susunduin ko kayo. Wala nang oras. Pigil ni Alona. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang mukha niyang puno ng luha. Pero sa likod nito, nakita niya si Maya, ang babaeng nangarap, ang babaeng sinaktan. At nakita niya si Alona, ang babaeng lumalaban. Harana, seryosong sabi ni Alona. Ituloy mo ang plano ni Hiraya. Pasabugin mo ang pera nila. Wasakin mo sila gamit ang batas at teknolohiya. Ako ang bahala kay Dante. Alona, huwag. Hindi mo siya kaya. Kaya ko siya. Bulong ni Alona. Dahil kilala ko ang demonyo. Naging karelasyon ko siya. Binaba ni Alona ang telepono. Nagmadali siya.
Itinago niya si Baby Hope sa isang safe compartment sa ilalim ng sahig ng bahay, isang panic room na itinuro sa kanya ni Kawayan noon. Nag-iwan siya ng gatas at laruan. "Huwag kang iiyak, baby," bulong ni Alona. Hinalikan ng noo ng bata. "Babalik si Tita Harana para sa'yo." Isinara niya ang pinto ng panic room. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto. Hindi siya nagsuot ng bulletproof vest. Sa halip, binuksan niya ang maleta ng mga damit na dinala ni Harana. Kinuha niya ang isang red silk dress, pula, kulay ng dugo, kulay ng apoy. Naglagay siya ng lipstick, pula rin. Isinuot niya ang heels. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang nakikita niya ay hindi isang biktima, kundi isang Trojan horse. Isang regalo na papatay sa tatanggap. Sumakay siya sa natitirang kotse sa garahe at nagmaneho papunta sa Clark. Pagdating sa hangar, madilim. Tanging ilang ilaw lang ang nakabukas sa gitna. Pumasok si Alona. Ang tunog ng kanyang heels ay umaalingang awngaw sa malawak na espasyo. Click, clack, click, clack. Sa gitna ng hangar, nakatali sa isang upuan si Kawayan. Bugbog sarado. Duguan ang mukha. Halos hindi na ito makadilat. Sa tabi nito, nakatayo si Dante Montemayor. May hawak na baso ng alak at baril. "Alona," bati ni Dante, nakangisi. "You look stunning. Parang noong una tayong nagkita." Hindi tumingin si Alona kay Kawayan. Tinitigan niya si Dante. Nilabas niya ang kanyang galing sa pag-arte. "Hello, Dante," malambing na sabi ni Alona. Lumakad siya papalapit. Dahan-dahan, seductive. "Namiss mo ba ako?" Kumunot ang noo ni Dante. "Nasaan ang bata?" "Iniwan ko," sagot ni Alona. Huminto siya ilang metro mula kay Dante. "Bakit ko dadalhin ang batang yon? Siya ang dahilan kung bakit nasa panganib ang buhay ko. Kung bakit muntik na akong mamatay." Nagulat si Dante. "Anong ibig mong sabihin?" Lumapit pa si Alona. Hinawakan niya ang kwelyo ng suit ni Dante. Naamoy niya ang pabangong gardenia. Dati, nasusuka siya dito. Ngayon, ito ang amoy ng kanyang target. "Pagod na ako, Dante." Pagsisinungaling ni Alona. "Pagod na akong magtago. Pagod na akong magpanggap na nanay ng batang hindi naman sa akin. Gusto ko lang bumalik sa dati. Yung tayong dalawa lang. Mayaman. Makapangyarihan." Tinitigan siya ni Dante. Hinahanap ang kasinungalingan. Pero magaling si Alona.